Tuloy-tuloy pa rin sa ating programa at ngayon nga po ikatlong araw po ng ng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. At bago pa ako magtuloy-tuloy diyan sa topic na yan, ito na po, papasokin natin yung ating panauhing pandangal sa araw na ito. We have Attorney Irene John Aguila, of course, political analyst, law practitioner, and of course, professor, University of Batangas College of Law. Papasok natin si Ma'am Attorney Irene John Aguila. Attorney Irene, good morning, ma'am. How are you? Hello, good morning, Sir Patrick. Kamusta po? Ito, ma'am, palagi akong masaya pag nakikita kita, ma'am, kasi marami ako itatanong sa iyo eh. Sometimes, yung mga tanong na hindi ko malaman kung dapat ko bang tinatanong at nalalagay ka ba sa spot. Pasensya ka na sa akin, attorney. Hindi ako law practitioner. Anyway, to start the ball rolling po, ma'am, 2 days na po ng ever since nagbukas ng Monday. Pero kahapon talaga parang nagsimula talaga yung trial proper, no? So, normal naman po yung nakikita ng mga tao na talagang baritaktakan ng dalawang panig po, no? Prosecution and the defense side po, ma'am. Nangyayari naman po yun. May pong nagtatanong sa akin, ganun ba talaga ang nangyayari sa actual trial, no? Kasi bilang isang litigator po ng ilang taon na rin, may nakaranas na rin po ako ng ganun intense. Pero, siyempre may mga ibang kaganapan kahapon na hindi siya talaga pwedeng gawin sa korte siguro, o hindi usual sa court. Pero, like kung sinasabi, hindi naman to typical trial. Diba? Ito po ay political exercise talaga, more than anything trial-oriented, parang sa courtroom style. Apo. Pero, attorney, okay lang, no? Na bawat sabihin ng prosecution, binablanka kagad ng defense, no? Normal lang po. Pwede naman po yun. Opo, practical din po yan. May pros and cons. Ako, madalas po akong defense lawyer. Pag minsan, hindi ko rin, pag minsan ginagawa ko yan, pag minsan po hindi rin. Kasi, strategy din po yan eh. Kung masyado mong, minsan maaaring sabihin na kung lahat ay ino-objectan mo, kung bang nakaka-damage sa kliyente mo, kaya ayaw mong lumabas. Or, kung kampante ka naman na lumabas man yan, wala namang damaging sa kliyente mo, hindi ka rin masyado mag-object. So, may tactical po yan at strategic decision kung mag-object ka. Pero you are well within your rights, no? To object. Marami pong basis of objection na pinapayagan sa ating rules of court. Yan po yung sinusubukang gamitin kahapon ni Attorney Narvasa. Opo. Ma'am, I have some questions now that is also in line with what I wanted to ask you. There are 4 articles of impeachment. So, I don't know if I could ask you this. Sabi ka, kasi opinion ko rin, sa kanong isang kaibigan ko na medyo nakakaintindi ng batas, bakit daw inuna yung Article 4 about yung grave threat? Kasi daw ba ito yung pinakamabigat na kaso kasi talagang ang pangalawang pangulo kasi po nakuna ng video na talagang tinetreaten po yung ating pangulo, yung asawa niya, saka po yung dating House Speaker. So wala namang yan. I'm just curious, ma'am, please enlighten us. Wala namang kinalaman yung inuna to kasi mabigat to, mas madaling i-prove to kasi yung mga iba. Ako sa tingin ko, tactics din yan, diba? Strategic din yan. Kung sa lahat, ito po ata yung ebidensya. Kita po nating lahat. Ako nga sa tingin ko, kahit hindi mo na-play yung video kahapon, pwede naman nag-stipulate yung defense na, nakita nating lahat yan. At sinabi niya yan. Kasi nga, inamin naman ni VP na sinabi niya yun, diba? Pero iba nga lang siguro yung pakay niya, iba lang siguro yung intention. Yes. Pero wala namang nagde-deny na nangyari yun. Sinabi niya yun. So, well, iba-iba siguro nga ang strategy, no? Pero sa tingin ko, siguro nauna rin yan kasi it sends a message na ganitong klaseng tao yan. So I think, no, for drama purposes, you set the tone that this is the kind of person we're dealing with, which might be strategic on the part of the defense. Hindi natin sinasabing ito yung pinakamalakas yung kaso kasi tandaan natin yung articles na yung grave threats, iba rin dun sa yung defense side kasi she's just saying something. Yes. She's just expressing. Hindi na niya sinabi talagang papatayin niya. Sinabi niya, kung patayin ako, edi bahala na, patayin niya rin siya. So, kanya-kanya pong posisyon yon, pero sa tingin ko kaya siya nauna kasi ito yung unmistakable. Walang nagsasabing hindi nangyari. Walang magki-question.
Yung iba kasi may mga question, meron ba talaga yung mga taong yan? Ito talagang pera ba ay nagastos? Mhm. Etc. Party ba talaga siya ng ibang mga operasyon? Ito kasi, siya mismo sinabi niya yon. So, Mhm. that would have been, I think, very clear. Plus, again, it sets the tone. This is the kind of person you're dealing with. So, maybe yun din yung fact, yun yung layunin no, ng prosecution. Opo. Ma'am, para lang po sa kaalaman ng mga nanonood, nakikinig sa atin, di po ba? You have 4 articles of impeachment. Pero ang kinakailangan po ng prosecution is just ma-prove lang na guilty si VP sa isa lang po at yun na po, tapos na. Yes, so ayun nga po, no, gaya ng tama kay Sir Patrick, no, 4 man yung basehan ng impeachment. Ito na po yung articles of impeachment. Isa lang dyan po ay makumbinsi ang mga senator judges na dapat po siya ay convicted po siya. Pero kung sa tingin ng senator judges, kahit isa sa 4, wala, at hindi sapat na tanggalin siya sa pwesto, di hindi rin po mangyayari. Hindi rin siya paramihan ng articles, hindi siya paramihan ng testigo. No? So, ang kailangan nating maalala, una, dalawang parte to eh. Sa isang banda, kinokumbinsi natin yung mga senator judges kasi sila yung boboto. Pero sa tingin ko yung bigger picture, we're also convincing the public. Ganito ba yung lideratong gusto natin? Kasi hindi natin maalis sa isipan ng mga tao, 2028 is around the corner. So I Yeah. think yun din po yung ginagawa dito. Itong exercise na to is really also for 20. Apo. So attorney, so far no, second day, okay naman. Natanong ko na ulit no, attorney kanina. So okay lang sa'yo. So far, you are satisfied with what you are seeing na although may nakita ka pa na teka muna, parang dapat may ganito, may ganon. Wala naman ganon, ma'am. I think naman po sa lahat ng abogadong matatanong niya, may kanya-kanya po silang opinion, no? Bawat abogado may 10 pong opinion yan, no? So, Mhm. ako po ay naniniwala naman ako, pinag-isipan naman po siguro ng strategy yan mabuti ng defense and prosecution panel. Pero siguro ang masasabi ko lang, no, klaro naman yung paglatag kahapon ng ebidensya. Whether or not it proves the article, ibang question yan. Yes. Klaro naman po yung pagpakita nila kung paano nakuha yung video. Klaro din na kung paano pinakitang authentic yun, hindi siya spliced, hindi siya AI. Apo. Yung klaro yun. Apo. Pero whether or not it's an impeachable offense, ang nakita natin, hindi pa po yun na-discuss kahapon. Mhm. Hindi pa siya, wala pa tayo doon. Sa defense side naman, ako sa tingin ko ginawa naman ni Attorney Narvasa yung sa tingin niya ay nararapat. Again, Mhm. iba-iba tayong style. Mhm. Siguro, ang siguro suggestion ko dyan is, ako kasi po ang bias ko, no, I was schooled by, babanggitin ko na po, no, ang una Yes. kong boss at nag-training po sa akin si Attorney Estelito Mendoza. So, ang kanya Yes. pong style, iba po, no, hindi siya galit sa korte. So, anyone who remembers having seen him, hindi po siya galit sa korte at hindi ganun ang style, no. Iba-iba pong strength yan. Very malumanay siya, very clear, so amiable. Everybody who listens to him will like him in court. So, iba-ibang style, no? So, ako kasi yun yung bias ko. Siguro for this, I probably would have not even blocked it. Anyway, everybody has seen the video. Yes. Yes, ma'am. I would have downplayed its importance even. Kasi, wala namang, hindi naman yung pinagtatalunan kung may video. May video. Diba? Pero, let's move on. Para tapos na. Kasi ngayon, siguro sa mind ng mga tao, ayaw mo makita kasi malala. Kaya mo Yes. pinipilan. Or, kasi kung pinayagan mo lang, baka hindi talaga makaka-damage kasi pinalabas mo naman, di ba? So, I guess iba talaga yung magiging imprint, no, sa minds ng mga nakikinig. Pero iba-iba rin yung style. Pero naiintindihan ko po yung saan nanggagaling si Attorney Narvasa. Yun po ang typical, no? Object ka ng object at every point. No? Siguro nais nilang ipakita sa mga taong nanonood na hindi ito tama, hindi ito regular, 'di ba? So baka yun ang style, yun po ang objective. May kaibigan nga ako, ma'am, actually joke yun, sabi, baka raw nagkaselta pa lang, wala pang sinasabi yung kabila. Sabi na, objection, your honor na po. Anyway po, don't mind me, attorney. Anyway, ma'am, kahapon nagpunta si VP Sara Duterte, not because to attend the hearing kasi hindi pa siya required. But pwede bang, can the prosecution force the defense na iharap si VP Sara? At lalo na po, ma'am, for example, Attorney Kapunan from the prosecutor side had said that they wanted the VP to be there as a hostile witness. Dalawang tanong, ma'am. Pwede bang
i-force ang defense na palabasin si VP Sara. And what is a hostile witness, ma'am? Siguro nahin natin yung what is a hostile witness, no? Ang hostile witness kasi, hindi ito kusang pumapayag na maging isang testigo. Kadalasan, ito po ay nasa kabilang panig, sa kabilang side, na ginagamit mo as a witness dahil meron kang mga testimonyang nais makuha sa kanya. At alam Mhm. naman natin na bawat taong na isasalang bilang isang testigo, hindi po sila pwedeng magsinungaling. Mhm. Okay na, kailangan nilang sagutin ng tama at buo at totoo. Pero na lang kung ito ay self-incriminate. Kasi Mhm. meron naman pong mga rights ang lahat ng tao. Meron tayong mga karapatan. Mhm. Isang karapatan po na very fundamental no, all witnesses din, hindi ka pwedeng pwersahing sumagot sa isang bagay na maaari kang madiin, Mhm. maaaring magkaroon ng kaso laban sa iyo. So, Mhm. karapatan po niyan. At lahat naman nakikinig ko, pag kayo ay pinipwersa, karapatan niyo pong manahimik kung ikaw po ay madidiin. No? Karapatan po natin lahat yan. So, Mhm. yan po ang hostile witness. Tatawagin siya, but she can decline to answer questions. Mhm. Kasi karapatan niya yan kung they will be self-incriminate. Now, hindi po kasi ito criminal case. Kung criminal case po ito, hindi mo talaga pwedeng mapwersa ang akusado na maging testigo. Hindi mo man lang siya pwedeng mapatawag. Yun ang criminal case. Ito po kasi ay hindi criminal case. No? So, siguro, susubukan talaga ipatawag siya, but she can always, if the Senate tribunal rules that she be called, she will always have the right not to answer specific questions. Mhm. Yan po yung maaari mangyari. Naiintindihan ko politically and legally kung bakit susubukan ng prosecution to have her called. Kasi nga hindi siya criminal case. Pangalawa, syempre magmumukhang defensive, pangit tignan ng defensive. Diba? Mhm. Pero as bilang isang sa defense side naman, ayaw mo rin malagay sa alangan yung kliyente mo. Kasi pangit tignan kapag lahat hindi niya sasagutin. Diba? Lalo na sa mga hindi lawyers, sa Yes. tingin nila, ay kung ayaw mo sagutin, guilty ka. Diba? Yan po ang magiging hatol sa isipan ng marami. So sa tingin ko po ang magiging epekto nito talaga ay hindi naman sa legal pero sa political side, sa Mhm. pressure sa mga nanonood. Mhm. So, ma'am, in the long run ba, nakikita mo ba na whether she likes it or not, kinakailangan yung presence din ni VP Sara dito? Or I think isa bang so. ma'am, na sorry po to interrupt you, ma'am. Isa bang tatak na confident yung mga counsels niya ay pwede nilang pwede silang humarap sa paglilitis na to na hindi na kinakailangan yung ikalawang pangulo, ma'am? So, sa tingin ko po, politically, magandang nandoon siya for Mhm. her benefit also. Kasi, di ba, nag-anunsyo na siya na nais niyang tumakbo, na siya ay tatakbo Yes. bilang Pangulo. So, ibig sabihin, handa kang harapin ang lahat ng ibabato sa'yo, handa kang maging accountable for everything. Kasi ikaw ang magiging pinuno ng bayan. Kung Mhm. ito, tatakasan mo, magkakaroon din ng bahid ng duda yung mga tao na, kaya mo ba? Kasi tatakasan mo lang kung anong tanong na ibabato sa'yo. Ako sa tingin ko politically, dapat po ay pumunta siya. Anyway, nagpa-participate na sila eh. So, nandiyan na sila. At sa tingin ko, dapat ikilala yung kapangyarihan ng Senado bilang co-equal branch of government na ginagawa ang kanyang mandato sa konstitusyon na dinggin itong impeachment. No? At gawin tong impeachment trial. So, tingin ko, pagpapakita ng galang to sa isang institusyon na co-equal na executive. Mhm. Now, whether, of course, she takes the stand, I leave it to the legal team, pero she has every right to refuse certain questions. But I think she has to be there at some point. Opo. Ma'am, ito pong ibang mga legal counsels pa na identified with the Vice President, nabasa ko po, nag-file na naman po ng injunction ba sa Supreme Court, ex nato Attorney Israel Torreon, si Attorney Jamie Bondoc, injunction sa Supreme Court para pigilan yung itong ginaganap na impeachment trial. Do you think pakikialam bang korte rito, ma'am? So, sa tingin ko, mas magandang hindi na makialam ang Korte Suprema. Kasi nga, ito ay well within the powers of the Senate to do. No? Sa tingin ko, meron namang mga question dating ni-raise. At yun, pinakailaman ng Korte Suprema. Kahit doon na medyo alangan ako. Kasi I would rather na
mag-hold back sana yung court pagdating sa mga bagay na solely within the prerogative of Congress or the Senate. Mhm. But naiintindihan ko, sa defense team, syempre lahat gagawin mo. You will exhaust all remedies. At nakapaloob naman sa ating saligang batas, kung sa tingin mo ay may pang-aabuso ng paggamit ng kapangyarihan ng isang ah, government office or government official, pwede kang umakyat. No? You can always go to the courts and ask for seek remedies kung sa tingin mo may pang-aabuso. Pero kung wala namang pang-aabuso, I think the court will not intervene. And I think at this stage, I don't think the court should intervene anymore because you have the best way to actually see that the democratic process is well and alive is to let the trial proceed as it is already proceeding. Opo. Alam mo ma'am, sumasakit yung ulo nung ilang kaibigan ko. Ano raw yung ad testificandum, yung mga legal terms na naman po na hindi nila maintindihan, ma'am. What can you say I'm about? sure pati po ang mga senator judges natin na hindi po abogado, sumasakit din ang ulo. Kaya nga po, yung nagbanggit sa akin, dapat siguro hindi na to legalistic eh. Kasi Yeah. who are we to pretend that people can understand the very technical workings of a political act, 'di ba? Kasi imagine out of 24 senators, ilan Ilan- lang yung abogado doon? Opo. 3? I Totoo think po. 3 lawyers, so that's 1/8. Mhm. The rest, it's very hard to understand. Even law students will not all pass. Lawyers will have varying opinions. Kung first time mo marinig lahat ng ito, very overwhelming. It's very understandable that people are getting confused. Kaya mainam po may mga ganitong programa na nasusubukan po nating ma-explain, ma-educate ng kaunti until such time na mapalitan siguro yung rules na hindi na siguro as technical. Then we have to do our job to help people understand what's going on. Opo. Ma'am, kahapon na maikli lang yung binitiwang salita ni VP Sara Duterte. She quoted a line from that famous poem Invictus, no? Wala naman wala naman siguro ito epekto. 'Di ba sabi mo nga ma'am na mahirap na magsalita ka na magsalita kasi baka magamit sa iyo 'yan. So wala naman siguro ito. Can we get her right? Well, I think bottom line as she was saying, well, they're out to get me. Diba? Whatever they do, they will make sure I will hurt. Mhm. Whether or not may merit yan, whether or not regular or irregular, sasaktan ako. I think that was a call for her force to rally behind her also. To tell them na sasadyain nilang sirain pangalan ko, yurakan ang aking reputasyon. So nasa sa inyo na. Nadepensahan ako at huwag maniwala sa mga lalabas. At sa tingin ko yan po yung kanyang subtle message dun sa mga nakikinig. Ayun. Ma'am, it's always an honor having you. Thank you, ma'am. Kapag kailangan ka namin, you have the time for us. Thank you very much, Sir Patrick. Thank you so much for the invitation. God bless, ma'am. Have a nice day. Anyway, tayo po Take care. maghanap. Thank you, ma'am. Tayo po maghanap buhay muna at ang oras